Baybay City. Isa ito sa mga lugar na matagal ko nang gusto mapuntahan at mapasyalan bago ako bumiyahe sa pinakamalayong destinasyon. Matatagpo nito sa kanlurang bahagi ng Leyte or nasa mismong ibaba lang ng Ormoc City. Bukod sa maganda ang lungsod, isa din sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito ang napili ko ay ang sikat na Sea of Clouds. At syempre, hindi makukumpleto ang ride kung hindi natin madadaanan ang tanyag na dambuhalang Agas-Agas Bridge sa Southern Leyte. Ang naging starting point ko ay ang Tacloban Bypass Road. Dumaan ako ng Palo Leyte at syempre ang Tanawan Leyte. Kaya, samahan niyo ako sa biyaheng ito para masubaybayan niyo ang magiging karanasan ko papunta doon. At para makita rin ninyo ang pinagkaiba ng rutang ito sa mga karaniwang highway o lugar na nakasanayan nating daanan. Pero yung oras pala ngayon is 11 to 12 na. 20 minutes. So, I think wrong move ko yata ito na magbiyahe ng ganitong oras. Pero anyways, dahil nga kailangan natin magbiyahe at ng layo para maiba naman. Nag-go na lang tayo kahit alam kayo. Supposedly pala may kasama dapat ako ngayon. Ang problema kasi is nag-cancel siya or hindi siya tutuloy. So, wala naman tayo magagawa. So, tanggapin na lang natin. May time talaga na hindi nasusunod ang mga plano. So, tayo na lang mag-adapt at mag-advance. Bali, nasa ano pala tayo? Nasa Tanawan Leyte na pala tayo. Kaya kung napapansin nyo, maraming naka-nagtitinda dito sa gilid. Dahan-dahan lang tayo. Hindi naman tayo naghahabol ng oras. Kasi kontrolado naman natin yung time natin. As much as possible, dapat maging maingat tayo sa pagta-travel. Nice. Ngayon kasi, meron din akong bagong setup. Meron akong crib doon. So, hindi ko pa siya magamay kung paano siya magagamit using my action camera. So, ngayon is gulang muna tayo sa usual natin. So, natin mag-improve yung quality ng audio, lalo na pag nagsasalita tayo. Ewan ko lang bakit pag ganitong oras marami. Dapat ano dito, konti lang yung nagbibiyahe na kasi alas 12 na dapat. So ito yung expectation ko sa akin. So if mag-overtake kayo dito sa mga Tanawan, medyo mag-iingat-ingat din tayo. Kasi marami kasing mga sira-sira kalsada. Hindi na talaga yata mawawala sa atin na walang sira yun. Ang ganda ng pagkakagawa nila dito. Bahay ko na. Tignan. Actually parang bahay na talaga siya. Hindi na siya tambayan lang. Kung hindi ako nagkakamali, nasa nasa 20 plus yung pinakamaliit. Tapos yung pinakamalaki is nasa 70 plus. Ang ganda sana kung lang kung yung kagaya sa bukid doon na pink yung dinadaanan nila na pwede lang dito sa maganda sana itong tignan. Bali, nasa bayan pa rin tayo ng Tanawan. Gusto ko sana magpalipad ng drone. Kaso kapag ganitong oras kasi medyo naghihingalo yung mga drone. So, sa susunod na mga biyahe ko, as much as possible, hindi naman madaling araw. Yung early ng morning na hindi ganito kainit. Ito, mura lang to, sigurado yan. Marami pala kawayan siguro dito.
Ito na pala yung pinaka-downtown na expected na natin na medyo matraffic. So, kailangan natin muna dito. Kailangan natin unahan itong truck. Kaso mahirap pa siya dito. Yung Tanawan pala is para siyang junction. Kung hindi ako nagkakamali sa term. Yung parang connection siya sa iba't ibang municipality is kaya medyo lumalago yung Tanawan. Kumbaga marami yung economic activity ng Tanawan compare sa ibang Tapos medyo disgrasyahin din dito sa lugar na ito. Siguro dahil nga marami yung tumatawid, tapos medyo yung iba kasi dito hindi maingat mag-drive. So tayo naman, nag-iingat tayo mag-drive. Kaya gusto ko nang unahan itong truck. Wala tayong magagawa. Hindi kailangan natin mag-iingat kasi meron mga e-bike. Pag nasa Tanawan ka, hindi talaga ito mawawala. Itong malaking Mountain Dew. Ito medyo maluwag-luwag na yung sana. Medyo pala cloudy ngayon dahil nga merong bagyo. Actually malayo naman yung bagyo. Pero medyo cloudy siya. Hindi ko lang sure bakit. Kung part pa rin ba siya sa bagyo. Pero kagabi kasi medyo mahangin na. Ganda sana ditong banking. Pero wala, hindi tayo pwede mag-banking. Kahit nga itong sakyan na hirapan na mag-banking. Malawak. Ay, pwede pala tayo overtake dito. Medyo mag-ingat lang tayo. Feeling ko naman inaayos dito. Ang ganda yung kalsada dito. Nakakapit yung tulog. Magamat gusto natin mag-banking talaga, hindi tayo magbabanking dito. Yung tamang chill ride na maingat. Bali, by the way pala, yung pag-record nito is May 30. So, parang Santa Cruzan yata. Hindi ako nagkakamali. 30 or 31. So, ganyan yan yung travel date na meron. So, kaya dito. Ito pala dito, kung pwede lang, siguro pagbalik natin, aakitin natin yan. Bukit. Napapalawak ng kalsada dito. Galing. Nag-wonder lang ako, doon sa Samar kaya, okay na kaya yung kalsada. Kasi tignan nyo dito. Ang ganda ng kalsada. Imagine nyo kung ganito yung kalsada sa Samar. Ganda rin kung may mga puno. Pero kasi dito kasi sa Leyte medyo bagyuhin kasi dito. So expected na napuputulan ng mga puno. Tapos delikado din kasi. So no choice talaga kami. Kailangan magputol. Ganda pa naman tignan pag may puno yung kalsada. Yung concrete na kalsada lang. I mean yung puro lang concrete, walang mga kapuno-puno. Hindi ako fan ng ganun. Meron din dito. Hindi ako nagkakamali, Tolosa na yata. May mahabang beach din kasi dito. So, tama. Tolosa na yata. Naano din pala to ng yung storm surge. Ayun, kung napapansin nyo sa gilid, may mga sira-sirang mga building. Yun. Ano kasi dito na nalagay nila. Kahit hindi tayo mag-overtake dito, mabilis naman yung yung flow na traffic.
Visayas State. Tolosa campus pala to. Wow, laki. Laki pala ng Tolosa. Laki pala ng ano nila campus. Laki ng mga building dito sa Tolosa. So, feeling ko mayayaman yung mga tao dito sa Tolosa. Halos puro second floor na nakikita ko dito. Meron pa naman dito na yan. Pero halos may mga second floor. Kahit hindi pa naman. Nagwa-wonder lang ako kung klaro ba yung boses niya. Iba kasi yung setup ko. So supposedly yung friction yung gamit ko na sa pag-connect. Kaso nagkaka-problema tayo sa connection. Itong part na to, after ng Tolosa, hindi na ako pamilya. Kaya yung San Roque. Yung kasunod pala ng Tolosa, isang Roque. Ngayon ko lang na hindi kasi ako masyadong bumibisita dito. Kumbaga ito yung pinakamalayo kong travel ngayon sa southern Leyte. San Roque nga. Okay, tama na. Naalala ko na to sa station. Alright. Big bike yun. Bumibilib din ako sa mga lady driver. Ito yung gusto ko na travel. Ganito. Maraming puno. Itong part na to tama, dumaan pala ako dito nung Yolanda kaya pala hindi na ako pamilya. Medyo nagbago na din dito, tagal na din, bata pa ako, actually bata pa naman ako hindi na ako pamilya dito. 2015 yata ako dumaan o 2016, although yung Yolanda is 2013. 2016 ako nakapunta dito. Kaya hindi ko napamilya. Ganda ng kalsada dito. Imagine ninyo kung ganito yung kalsada sa ay dulag na to, dulag. Pag medyo nawawala ka talaga, tingin ka talaga sa mga pamilya na ng English. Kikita mo kung saan ka. Bulag. Alam ko dito may tama, historical to, landmark. Oo, tama dati. Maganda tong dito na park. Ayan. So, wow. Lawa. Ang saya siguro ng ganun. Yung school. Napakalawa. Maganda yung memories. Imagine nyo, tatakbo-takbo lang kayo pag wala ng klase. Ito pala dito. Kaya ako mag-i-slow down kasi may iPhone. Bagamat walang mga helmet yung mga tao dito. Maingat sila, nakapansin ko. Respeto tayo sa mga locals. Hindi tayo taga dito. Sana.
kanya yung ano. Pag ganito talaga yung kalsada, kahit sa Manila, hindi ka talaga sisiraan dito. Yan, asfalto na siya. Medyo mag-iingat ka lang sa mga bridge banda. Tingnan natin. Mag-iingat lang talaga kayo sa, ano, sa bridge. Ingat lang tayo. Oo, mapapansin ko yung bridge parang kalubog. Oo, kailangan talaga nilang palitan to. Wala silang choice. Nag-enjoy ako. Sayang lang talaga hindi ako pag ganito kasi number 1 na kalaban ng drone, init. Sana kaya? Napakalawak din. Parang hindi ka malilit sa trabaho kung ganito yung kalsada. Nakakatuwang tignan ko pag isang lugar ma-sense. Pero mas maganda sana din kung meron na puno. Puno lang naman yung gusto ko din. Meron na mga puno pero ang lalayo. Uy, what are you doing? Parang pipila ako. Sino yata mapapasarap sa pagtatakbo dito? Nakaluwag na to. Sa Saturday din kasi ngayon, so konti din lang nagta-travel. Pasukin na lang yun. Lagok pala ng dulo. Kumpara sa sa ibang bayan na naanan ko, mas matagal itong dulag. Uy! Wala ako nakita ng signage sa lugar. Mayorga. Okay. Mayorga na pala. I'll be there. Hindi na lang natin kasi yung ano din niya, hindi din basta-basta makakakita. Tama kasi yung nasa likod niya. Sarap titignan ito mga puno ng doon. Magpapatron din sila dito. Saya tignan. Ano ko lang. Kayo, sasayaan kayong makakita ng mga puno ng doon. Lalo pa siguro yan pag nasa Palawan. May mga beach, mga magaganda. Sasayaan niya siya. Babaw lang kasi yung kaligayahan ko. My God. Lento mong tipid. Kasi matagal ulit tayo makakapag-travel. Enjoy lang natin. Tapos isa pa na nagugustuhan kong tignan talaga yung mga bridge. Kahit maliit pa yan. Kasi na-miss kasi ako sa nila, construction na sa pagkakagawa. By the way, wala pa akong kain. So, pagpunta ng Maybay, doon pa lang makakain. Wala, kumain naman ako kanina. Pero, sakto lang. Sakto, hindi magugulo. Ito na yung mga pangkingan na malapit. Wow! Shit. Yan yung
Uy, pag dumaan kayo dito, delikado. Kakasabi ko pa lang na amaze ako sa bridge, pero dun din yung pinaka nakakatakot, lalo kung motor ka lang. Danaw, Lake Danaw, tama. Sabay, pabuyog na talaga ako. Lapit na ako sa proper na naman. Uy, nako, delikado yan. Kaya, as much as possible, huwag kayong gigilid nasa gitna. Travel kayo, palaging sa gitna ng lane. Kaya maging mga tapos napansin ko lang dito yung kalsada, hindi siya gaanong ka-wavy or tawag dito sa Tagalog, maalon. Kasi may, lalo na sa bypass road ng Tacloban, grabe yung kaalon yung parang gaganon-ganon kayo. Lalo na, ang mahirap pa, dun pa naman sa kung kailan nagpupurbada. At least ito, kasi naman, hindi masyadong ganun ko. Frame or shock na ito. Ito talaga yun. Pero dun banda, okay. Ang ganda lang kasi napakalawak. Dati pala, itong Suzuki, medyo hindi siya fuel efficient. Ngayon, napaka-fuel efficient. Mas nagagandahan din ako sa sakyan niya kasi medyo compact. Hindi naman medyo compact talaga. Bagay siya sa ganitong mga lugar sa Pilipinas. Although pwede ka naman mag yung malaki, Hilux, pero mas ganda pa rin yung compact kasi pwede ka saan, kahit saan. Yung nga lang, tinipid yung space. Jollibee. Jollibee.
siguro pa uwi. Doon tayo mag ang bayan ng Abuya. Actually, Abuyog din. Isa din sa magaganda yung Abuyog talaga. May part lang talaga siguro sa ready na sila sa para sa paparinti. Ay parang patrol yata dito. Kaya pala. Tatakawag bakit ang dami na parang. May patrol pa. So mag-ingat-ingat talaga tayo. Ganun. Ito yung medyo wavy na dito sa kahit nga sila tingnan. Tataas na ba yung
Sabi niyo may bahay dito. Walang ano kung saan lugar. Ito na yun. Ito na talaga yung ano. Dito masusubukan yung motor ko. Yes. Dapat yata pag nasa sa ibang bansa kasi every barangay merong park. Dito medyo yan pa. Yung kalsada dito. Nasa taas na tayo. Yung maingat lang dapat namin. Gusto ko naman pag-finish. Kailangan bumili. Bilid lang. Dito talaga masusubukan ng skills.
Ewan ko lang kung maganda na yung kalsada dito ba. Eh, doon banda kanina. Wow! Hindi pa pwede mag-ano. Wow! Grabe! Yung lihit ko. Grabe yun ah. Astig. So para yun yung maganda ng nakita ko dito na Copacabana. May mga ganun din sa actually sa Urbo. Ang problema nga lang, ganito din siya, malubak. Pero dito kasi iba yung level ng lubak. So, magilid na lang tayo. Gusto man natin mag-banking, hindi natin magana. Hindi na lang tayo mag-banking. Okay. Ano pala yata yung pasok? Okay, clear. Nakakapag tayo ng mga banking ng mga gabi. Hindi tayo pwede mag-build meals. Kasi may ano tayo, malaglag. Wala tayong hotel. Hindi kasi natin pamilyar yung ano. Wala na akong bag. Max. Maganda kasi ito dito. Ganda naman yung suspension. Piling ko ramdam din nila. Hindi na lang tumingin mo ito. Gano. Godspeed. Ano kaya? Hindi ko lang. Parang nabibingi ako dito. Siguro dahil sa elevation. Oy, kambing!
Mapa-speechless tayo dito. Iba kasi level ng kalsada dito. Ang sarap sanang bumangking. Ang problema nga lang, di mo familiar yung kalsada. Aside pa sa hindi mo familiar, yung kalsada pa, medyo grabe yung bumang. Ito magsisignal. Tapos kailangan mo dito gumamit ng engine brake. Hindi ka pwede na yung puro ka brake lang. Sira yung brake lang. Kaya hindi ka kapit. Wala tayong magagawa ng engine brake. Miss ko din dito. Parang wala lang sa kanila yung akyatan dito. Parang papayat ka dito. Grabe, tignan nyo. Grabe yung akyatan. Parang hindi ko na-remember na ganito yung akyatan dito. Or ewan ko lang, siguro dahil bus yung sakay na yung sinakyan namin. Hindi maramdaman. Ewan ko lang. Commute mo. Wow. Banking. Kahit yung truck. Kailangan natin muna sa panginoon. Pag may mga ganun mga kasabayan kayo na as much as possible, huwag kayong sumabay, huwag kayo pumunta sa likod or may kasunod ka na bus. Delikado. Payat ka talaga dito. Yung nakikita ako ng mga ikot. So kaya nila dito. Nakatabayan ako na. Pagbalik ko, mag-i-stop over ako dito. Halata talaga na pag mga bisita na. Natingin talaga sa sa mga ganung view. Sabi, parking. Parking. Nililis. Nag-iisip lang ako, meron ba ditong nabiyahe na bus? Or dun sa Ormoc sila dumating?
Siguro dahil dito sa kalsada. Pero dati naman may dati nga na 2 lanes lang, pero may nabiyahe naman na bus, nakapag-bus naman tayo. Pero na-miss ako dito. Ah, pag biglang ganito. Yes, pangking na malala. Hindi lang ako pwede magbumilis kaya baka tumalapon itong ano ko. Dito. Oh, yes. Ito. Uy! Wow! Oh my God! Oh! Grabe! Tumatama sa... tumatama sa... yung scalp ko. Pag dito talaga, hindi ka pwede na walan ng focus. Although pwede ka naman tumingin-tingin, pero hindi yung totally na wala talagang focus. Tignan mo. Grabe. Kakaiba. Kakaiba yung dito. Naintindihan mo na dapat napapansin nyo yung puno dito. Ito naalala ko to. Ito. Napapansin nyo yung mga puno ng yun. Ayan. Ito medyo... Oops. Imagine ko ba lang. Grabe yung Alam ko naman na medyo din sa Manila yung pitokang yung salud. Pero parang ito yata yung so far na challenging. Winning. Ay, sarap ang oras. Nakakatakot maglabas ng dito, action pa. Ayun, sa basic ko. Siguro pag-uwi. Namiss ako dito sa kaya niya easy lang sa kanya ganito. Mag-gear 4 pa lang. Okay. Talaga pag magbiyahe ka talaga dito sa Pilipinas, wow! Kailangan mo talaga ng oh, grabe. Wow! So far, wala pa akong nakikita na bus. Yan. Siguro van, pero bus, wala akong nakikita na siya.
namang bagyo. Ah! Kabayo na dito. Mag-stop lang. Sandali. Oh, kabayo. Grabe, nasa taas na talaga ako. Tapos yung lakad mo paano? Paslant. Amaze ako. Parang napaka-challenge ng lugar na to. Problema pa. Napit na ako ng gasolina. So far, mga van pa lang yung nakikita ko nagtatravel. Pero yung mga truck talaga ng out, mga bus, wala. Hindi ako sure baka dahil sa delikado talaga itong lugar. Delikado yung pagbiyahin. I don't know. Or timing lang na yung oras ng mag-travel ko. Hindi din yung travel na. Oh. Nakakatakot. Blind curve. Oy, doggy! Ito talaga, no choice ka talaga. Mag-slow down ka. Hindi tayo magmamarunong dito na magsesenyas tayo na slow down. So surprise ako dito. My God! Napasubo ako sa ano. Subo ako sa bangkingan. Kanina, di ba? Yung early na tina-travel is puro lang straight, wala masyadong banking. Ito talaga, mapapasubo ko talaga. Naku. Ano kailangan mo talagang mag-slow down. Southern Leyte na pala. Traverse na kasi ako sa Bukid. Bukid. Everything is sea, it's Bukid.
Pag mabiyabiyahe kayo dito talaga, kailangan nyo mag-doble ingat. Tapos, huwag kayong gumaya sa, sa iba na feeling experts. Or expert talaga sa ganitong mga travel. Pero, isipin nyo na lang, isang mali nyo lang, wala na. Saka hindi natin familiar yung kalsada. Dapat lang talaga mag-ingat. Tapos tignan nyo, magkamali ka dyan. Diyan ka dyan sa culvert ba yan? Parang tatamarin kaya ata din na parang tumali sa bahay pag ganito. Pupunta ka sa tendahan tapos maglalakad. Wow. Wow. Nag-i-enjoy yung mga riders dito. So far, ito pa lang nakita ko ba. Pero yung bus talaga wala akong nakikita. Pag itong van, mag-slow down yan. Mag-slow down ka rin. Kasi itong mga van na to, mga expert yan sa mga ganyan mga biyahe-biyahe, araw-araw na din. Pag sila mag-slow down ka na din. Huwag ka na pumilit. Kasi delikado. Alam kasi nila, mas alam nila yung lugar compare tayo. Tapos always check nyo yung nasa likod nyo. Kasi minsan kasi may iba na gusto mag-overtake. So, pagbigyan nyo na lang na kayong may pag-abulan o may pag-aaway sa kalsada. Hayaan nyo na lang. Importante makarating kayo sa patutunguhan. Mas kailangan talaga dito yung mga sasakyan, bus, kahit motor, dapat sa condition. Hindi ka pwede na hindi ka condition. Magbibiyahe ka dito. Ano na yung driver nako, hindi talaga pwede na hindi kondisyon. Ito hindi ako ma-familiar dito. Lalo na to bukas, kailangan medyo maingat tayo. Kasi 31. Alam naman natin yung limit. Tapos alamin nyo din yung limit ng brakes mo. If alam nyo alanganin, huwag na kayo mag-alanganin na drive. Dapat chills. Alaala talaga na. Tapos alamin nyo din yung yung skills. If alam nyo na medyo di kayo sanay, huwag mo yung pilitin. Yung iba kasi pag kahit na alanganin, ginugo talaga. Which is mali yun.
Pag masiraan ka talaga dito ng motor or sasakyan, wala na. Grabe yung akyatan dito. Pag ganitong mga panahon or pagkakataon na halimbawa pesta, kailangan talaga doble ingat kasi yung mga kasabayan mo dito posible nakainom. Yun yung inawasan natin, so kailangan natin talaga yung ingat. Bagamat kahit sabihin na natin na experiencado ka, pag ikaw talaga matimingan, wala. Pero at least kahit sabihin na natin na makatiming ka ng disgrasya, at least meron ka pang chance na mag-react kasi prepared ka naman. Pansin ko lang dito sa mga palaging makausap. Siguro dahil sa nature ng akyata dito. Makapal-kapal yung mukha mo talaga kaya pwede ka talaga yung kumain dito. Ewan ko lang sa Luzon kung ganun yung nature. Pag piyesta kasi, pag sa Visayas, pwede kang makikain kahit di mo kilala. Pero syempre, kailangan pag pumasok ka sa isang bahay, respeto din. Respeto. Kasi may iba kasi talaga na sabihin na natin nasa Visayas na, pero yung mga second, third generation, medyo iba na kasi yung nila. So yung mga kakilala lang yung ini-invite. So bago ka pumasok, siguraduhin mo pwede kang pumasok. Baka hindi ka na makalabas. Ano pa kayang feeling? Imagine niyo kung hindi pa to yung mga kalsada before, ngayon hindi pa yung 2 lanes. Kasi ngayon 2 lanes. Feeling ko pag magpupunta ako sa Sea of Clouds, kailangan yata biyaya ko ng medyo maliwanag. Kaya naman kung hindi man maliwanag, kailangan doble ingat talaga. Ewan ko lang kaya ni Iyo to. Ni Iyo itong hangin. Oh, pwede.
Tapos may, sabihin na natin hindi ka sanay sa kalsada. May way naman. Bali yung first mong gagawin is dahan-dahan. Halimbawa ganito. O, dahan-dahan lang. Until na makuha mo yung ano, yung timing ng pag-ano banking. Wala. Tapos, as much as possible, wag mong isipin talaga palagi na alam mo yung magaling ka. Wag ganun. Kasi sa totoo lang, hindi ka familiar sa kalsada. Pwede kang disgrasya talaga. As much as possible, huwag kang magnanakaw ng lane. Tapos kailangan aware ka, aware ka dapat din sa mga makakasalubong. Lapit ako sa baybay. Pwede ko pala yung motor ko sa yung nakain talaga na walang stop. Actually, easy lang to compare sa Cebu. Sa Cebu kasi medyo, sabagay, mainit kasi yung time na yun. Although mainit din naman ngayon, pero mas grabe yung daan. Pwede kang mag-practice dito ng pangkat. Huwag ka lang talaga susubo. Pag ikaw magbabike dito sa Bombay, talagang lalaki yung ano mo, yung legs mo dito, lalakas ka talaga. Parang Baguio siya actually, although hindi pa ako nakapunta, pero nakakita naman ako sa sa YouTube. Parang siyang Baguio yung ano niya. Siguro lang pinagkaiba dito, medyo malawak yung ibang kalsada. Although alam ko naman malawak din yung kalsada sa Baguio, pero iba yung ano dito. Kailan kayo guys? Iba tao. 30. Tapos kailangan yung din tumingin sa mga signs. Pag sinabi nilang 40, mag 40 ka na lang pag hindi ka sanay. Kahit nga yung mga sanay ano ba 40, di 50, gano'n. Huwag ka lang magsi-60 kasi mas mahirap na yung pag-control. Yung 50 pwede pa yan. Pwede mo pa makontrol.
nararamdaman ko na yung gutom. Pag talaga mga biyahe, kailangan talaga kumain. Bye-bye na to? Nakabay-bye na ako. Hindi. Turbo. At dyan nagtatapos ang ating biyahe para sa araw na ito. Sana ay nag-enjoy kayo at may nakuha kayong tips sa rutang dinaanan natin. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kakalimutang i-like, mag-comment sa mga reaction nyo at mag-subscribe na rin kung bago ka lang sa channel na ito. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating rides at motovlog.